Ako si Maria at ito ang aking kwento. Bumalik si Catriona sa ospital. Humahangos na lumalapit sa kanya si May. Catriona, meron na raw nakuhang kamatch sa Celestine. Ihahanda na raw ang operasyon ng kapatid mo. Balita ni May na aninaw na ang saya sa muka. Talaga po ate, untag ni Catriona na hiniwakan ng kamay ng tagabantay ni Celestine. Mabilis na tumango si May. Oo, dala mo na bang pera para sa advance payment sa operasyon ni Celestine? Opo ate. Tila nag-ibang ekspresyon ng mukha ni May. Ginawa mo talagang lahat para sa kapatid mo. Ang importante ay matutuloy ng kidney transplant ni Celestine. Sabi ni Catriona na pinilit na nginitian si May. Tara na po, puntahan na natin si Celestine. Tumango si May bilang pagsang-ayon. Sabay silang naglakad papasok sa loob ng ospital. Umuwi si Tristan sa rest house mula sa 5 araw na conference meeting sa labas ng bansa. Walang sumalubong na Catriona sa kanya. Mabilis nang ibinaba ang kanyang traveling bag sa sofa. Catriona! Catriona! Tawag ng binata at nagpalingalinga. Humahangos naman na lumapit si Tess. Andito ka na pala, Tristan. Tila nagulat pa siya nang makitang binata. Si Catriona po. Hindi pa umuuwi, kinakabahang sagot ni Tess. Napamaang si Tristan. Hindi pa po umuuwi? Bakit? Saan po siya nagpunta? Sunod-sunod niyang tanong. Umalis siya. May pinuntahan? Pilit na iniiwas ni Tess ang sasabihin ng totoong dahilan ng pag-alis ng dalaga. Napapansin niya na tila namumuo ang galit nito. Pinuntahan? Bakit wala po kong alam? Hindi siya nagpaalam sa akin. Tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Mabilis na umiling si Tess sa binata. Hindi ko rin alam, Tristan. Ang maigip ay puntahan mo na lang sa Manila. Hindi maiwan ni Tristan ang trabaho niya. Pinapunta niya si Jax para alamin ang kalagayan ni Catriona. Ngunit ibinalita nito sa kanya na wala ang nobya sa rest house. Sumikdo ang galit sa kanya nang malamang 2 araw na hindi umuwi ang dalaga. Ilang beses din niyang tinangkang umuwi at iwan ng mga investors. Pero hindi niya magawa. Nanay Tess, tapatin niyo nga po ako. Bakit po ba umalis si Catriona sa rest house? Mahigpit kong bili na bawal siyang umalis nang walang kasama. Mariing tanong niya. Isinugod sa ospital ang kapatid niya. Pinayagan na namin ni Mel. Sinabi naman ni Catriona na uuwi din siya kaagad. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya umuwi at wala na kaming balita sa kanya. Maging kami hindi niya sinasagot ang tawag. Amin ni Tess. Why haven't you called me? I would have gone home right away if it was an emergency. Napasuklay na lang si Tristan sa sobrang frustration. Akala namin ni Mel uuwi si Catriona kaagad pagkatapos ng makitang kapatid niya. Marahas na napabuntong hininga si Tristan at walang paalam na tumalikod sa matanda. Saan ka pupunta, Tristan? Pahabol na tanong ni Tess. Hahanapin ko po si Catriona. Sagot niya at hindi na lumingon pa sa matanda. Pinalabas ni Tristan ng kumpanya si Jax para samahan siyang hanapin ang fiancé niya. What's into her? Hindi ba siya makapaghintay na makauwi ako? Tristan, intindihin mo na lang. Alam mo malubhang sakit ng kapatid ni Catriona. Payo ni Jax. Irritable siya habang nasa conference. At magpahanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang kanyang mood. Sobrang pinasasakit ni Catriona ang ulo niya. Palagi na lamang itong nawawala at hindi nagpapakita sa kanya. I gave her my card. May laman yun. If she needs anything, pwede siyang kumuha doon. You know her better dahil asawa mo si Catriona. Pero si inaasta mo ngayon parang hindi mo siya kilala. Hindi siya gahaman sa perang basta-bastang kukuha lang. She works hard para makuha ang gusto niya. At para may pantustos sa panggagamot sa kapatid niya. Litanya ni Jax. Tigilan si Tristan. Tama to pero hindi pa rin tamang aalis na lamang basta si Catriona. Ilang araw na itong hindi umuwi sa rest house. Let's go to May's house. Baka may maibigay siyang impormasyon kung saan ospital dinala sa Celestine. Aniya. Binuhay ni Jax ang makina ng kotse at kagatong pinaharurot paalis. Huminto ang magarang kotse ni Tristan sa harapan ng bahay ng taga-alaga ni Celestine. I'll go check if Catriona is inside, presinta ni Jax. Tumango si Tristan bilang pagsang-ayon. Lumabas ito ng kotse at pumunta sa may pinto. Tao po, tawag ni Jax na nagpalingalinga. Tinitignan ko may tao sa loob ng bahay. May nakarinig naman kay Jax at lumabas ng isang lalaki. Sino po sila? Ako po si Jax of Lumina Essence. Itatanong ko lang po si Mrs. May Santos.
Nandyan po ba siya? Pakilala niya sa kausap. Asawa ko po si May, sandali lang po tatawagin ko. Pasok po muna kayo sa loob ng bahay. Pumasok naman si Jack sa loob habang ang asawa ni May dumiretso sa kwarto nilang mag-asawa. Umupo si Jack at tuminga sa buong bahay ni May Santos. Wala siyang makitang kagamitan ng may sakit, maliban na lamang sa wheelchair na nakatigil malapit sa pinto. Mr. Jax, kilala po kita. Kayo nagpadala ng grocery dito, bungad na sabi ni May. Inilihim niya kay Celestine kung sino nagpapadala ng grocery items at mga laruan. Sinabi niyang galing yun kay Catriona. Tumayo si Jax at tumango. Tipid siyang ngumiti. Naku po, maupo po kayo. Binalingan ni May ang kanyang asawa. Papa, bili ka ng soft drink sa tindahan. Utos niya. Mabilis sa sumunod si Alex. Mrs. Santos, wag na po kayo mag-abala. Nasa labas lang po ang boss ko. Tatanungin ko lang sana si Catriona. Nakakahiya naman po pero kung sina Catriona at Celestine ang hinahanap niyo, wala po sila dito. Nagulat si Jack sa narinig. Nasaan po sila? Umalis na po ng bansa para sa kidney transplant ni Celestine. May binigay po bang pangalan ng ospital at lugar? Usisa ni Jax. Malungkot na umiling-iling si May. Siya lang pong nakakaalam kung sang ospital dinala ang kapatid niya. Hindi ko nga maintindihan kay Catriona. Bigla na lang nagpasya ang batang yun na sa labas na lang ng bansa ipapa-opera ang kapatid niya. Shit! How could you do this to me? Galit na sigaw ni Tristan. Nagngingit-ngit ang kanyang mga bagang at animoy sasabak sa gera ang kanyang mukha sa sobrang paninubughong nararamdaman sa kalooban. She escaped from me again. What will you do now? Paano mo hanapin si Catriona ngayon nakalabas na sila ng bansa? Tanong ni Jax, matalim ang kanyang tingin sa kawalan. I will hire the best investigators in the country just to find her. I won't stop until I have her tied to my bed forever. Napangisi si Jax habang napapailing. Baliw na talaga ang kaibigan niya. Madly, crazily in love. Umuwi na si Tristan sa rest house niya. Wala siyang magagawa sa ngayon dahil hindi niya alam kung saang lupalop ng bansa pupunta si Catriona. Kailangan niyang pag-isipan ng hakbang na gagawin. Makita lang ang babaeng minamahal. Nagkita ba kayo ni Catriona? Bungad na tanong ni Tess sa binata. Malungkot na umiling si Tristan. He heaved a sigh. She left the country para sa operasyon ng kapatid niya. Hindi po sinabi kung saang bansa. Ha? Nagulat na sabi ni Tess. Ano bang pumasok sa isip ng batang yun at hindi man lang ako sinabihan? Dismayadong tanong niya. Magpapahinga lang po ako, Nanay Tess. Wala pa po akong tulog simula at hindi ko na makontak ang asawa ko. Pagkarating niya, umalis din kaagad siya para hanapin si Catriona. Wala pa siyang pahinga sa nagdaang conference at may jet lag pa. Napaawang ng malaki ang bibig ng matanda't nang makahumay seryosong tumingin kay Tristan. Asawa? Hindi ba't hindi mo naman totoong asawa si Catriona? Nagpapanggap lang kayong dalawa. Natigilan si Tristan. Who said that? Catriona is my wife. We're legally married. Saglit na natigilan si Tess sa revelasyon ni Tristan. Napatulala sa mukha ng binata. Ang sabi ni Catriona, nagpapanggap lang daw kayong dalawa. Totoo pala? Mabilis na tumango si Tristan. Tinago ko yon sa kanya. Hindi siya nakapaghintay na sabihin ko sa kanyang totoo. Pero walang biro o pagkakunwari, kasal po kaming dalawa. She's Mrs. Catriona Hope Hill. Naiiyak habang matamis na nakangiti si Tess. Ibalik mong asawa mo dito sa rest house, Tristan. Hayaan niyo po, gagawin ko lahat para ibalik siya kung saan siya nararapat. Sa tabi ko, bilang asawa ko. Pagkapasok ni Tristan sa loob ng kwarto, pinuntahan kaagad niyang cabinet ni Catriona. Pagbukas niya, ipansin niya na kompletong mga gamit ng dalaga. Maayos na nakatupi ang mga damit nito. Nasa itaas sa mga traveling bags at bigla tuloy naging palaisipan kay Tristan na hindi nagawang dalhin ni Catriona ang mga gamit niya. May balak pala itong umalis ng bansa. We need to celebrate, Madeline. Natitiyak na uuwi si Tristan dito sa mansyon. At kung magkataon, matutuloy ng kasal ninyong dalawa. Kaya humanda ka na. Masayang ani ni Luminat na sa minibar silang dalawa. Lumapad ang ngiti ni Madeline. Hindi maitagong saya sa mukha. Tinawagan siya ng ina ni Tristan at pinapunta silang mag-ina sa mansyon. Ang hindi niya alam ay may plano na pala itong nabubuo. Nakakatuwa na sobrang gustong-gusto siya ng Tita Lumina. Ang lakas ko po talaga sa inyo, Tita Lumina. Saad niya na hindi maalis ang ngiti sa labi. Of course, ikaw kayang paborito kong mamanugangin.
Walang ibang babaeng pumapasok sa isip ko na gusto ko makatuluyan ng anak ko kung hindi ikaw lang. Siyempre may anak kayo ni Tristan. Ayokong hindi buo ang pamilya ng apo ko. Nakikita ko sa iyo isang mahinhin at mabuting babae. Kaya bagay na bagay kay ni Tristan. Mahabang litanya ni Lumina. Pumalakpak ang tenga ni Madeline sa narinig. Malaki talaga ang bilib ng ina ni Tristan sa kanya. Pangangatawan niya na ito upang mauwi na siya walang lahat ng sakripisyo niya. Pwede na po ba kaming lumipat dito sa mansyon ni Mariska? Yes, iha. Mas maganda nga dito kayo nakatira para mas mapalapit muli ang loob ni Tristan sa'yo. Manunumbalik ang nakaraan ninyong dalawa, sagot ni Lumina. At napagkit ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Baka pumagalit si Tristan, binili niyang kondo para sa amin ni Mariska. Aniya, nandyan naman ang papa mo, hindi ba? Huwag mo na tong palampasin, iha. Gusto ko sa lalong madaling panahon ay maikasal na kayo ni Tristan. Sagot ni Lumina habang tinatapik-tapik ang kamay ni Madeline. Nagsalin siya ng red wine sa 2 baso at inabot ang isa sa dalaga. Let's toast to you and my son's future together, sigaw ni Lumina, sabay taas ng baso. Cheers, sabi naman ni Madeline sabay salubong ng baso kay Lumina. Tumawa siya ng malakas, animoy nagtagumpay sila sa kanilang mga plano. Pumapasok si Tristan sa loob ng mansyon, naabutan niyang ama na nasa sala. Dad, tawag niya sa ama, agad na napalingon sa gawin niyang daddy niya. Tristan, tumayo si Dante at sinalubong ng yakap ang panganay at pagkatapos ay tinapik ito sa balikat. Maigit na pasyal ka. I just want to ask if pumunta ba si Catriona na dito sa mansyon. Hindi ko alam, son. Wala akong narinig na bumisita siya sa mansyon at anong gagawin niya dito na hindi ka naman kasama? Sagot ni Dante. Nagbabaka sakali lang po ako kung dumaan siya dito habang wala ako. Natigilan si Dante, nagtaka siya sa tinuro ng anak. Bakit? May problema ba kayo? Nothing, Dad. Pagsisinungaling na sagot ni Tristan, saka umiling-iling. Where is Mom? Tanong niya hanap si ina. Kasama si Madeline. Tamang-tama palang dating mo. Nandito mag-ina mo. Nagulat si Tristan nang malamang nasa mansyon ng mag-ina. Hindi niya inaasahan na makakatagpo niya si Madeline. Pilit nga niyang iniiwasan ito dahil sa mga nangyari. Papa! Naputol ng pag-uusap nila ng mag-ama sa sigaw ng isang batang babae. Tumatakbo si Mariska palapit kay Tristan. Napaigtad ang binata sa biglang pagyakap ng bata. Buti nandito ka po, Papa. Masaya po kung makita ka. Miss na po kita. Masiglang sabi pa ni Mariska. Gumanti na rin ng yakap si Tristan sa bata. Inaya ni Tristan ang ama sa library para makausap ito ng sarilinan. What are they doing here, Dad? Who? Sina Madeline at Mariska. Sagot ni Tristan sa nanlalamig na tinig. What's the problem? Mariska is your daughter. May karapatan ng anak mo na dito sa mansyon. That's not the point. I know she's my daughter, pero alam nating pareho kung bakit sila narito. Because Mom wants me to marry Madeline. Ipipilit na naman niya ang gusto niya kahit na ayoko. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ng inis. And that's never going to happen. Alam niya may pinaplano na naman ng ina. Kay Catriona pa rin ang puso niya. At kahit kailan, hindi niya na muling mamahalin ang babaeng minsang sumira sa kanya. Magbigay ka nga ng isang matibay na dahilan para hindi mo na dapat pakasalan si Madeline? Mariing tanong ni Dante. Tristan, she's the mother of your child. Dapat talaga siyang pinapakasalan mo. Napailing si Tristan. They still didn't get it. Hindi ko siya mahal, Dad. I can't teach my heart to feel something it lost a long time ago. Masyado na silang nangihimasok sa buhay. Pati ang babaeng gusto niyang pakasalan, binabaliwala nila. Hindi pa rin magbabago ang naging unang pasya niya. Tanging si Catriona lamang ang gusto niyang pakasalan at ang babaeng mamahalin. Kung talagang iniisip mong kapakanan ng anak mo, then prove it. Be the father she needs. I am, singit ni Tristan. But I don't need to marry Madeline just to be that. Hindi ko kailangang magsinungaling sa anak ko para lang masabing buo kami. Hindi kasalang magiging sagot para patunayan niya yon. Pare-pareho silang magsasuffer kung nasa isang relasyon sila ni Madeline. You're being selfish. Malamig na wika ng ama. This isn't about you. It's about doing what is right. What is right for you? You and Mom? Umiling si Tristan. What about me? What about what I feel? What about the woman I truly want to be with? Tahimik si Dante. Sa loob ng library, tanging tik-tak ng grandfather clock ang naririnig.
Mahal na mahal mo talagang babaeng yun sa kabila ng lahat ng pangit niyang pagkatao. Sabi ni Dante, may bahid ng awa sa tono ng boses. Yes, Dad. I love her so much. At ipaglalaban kong pag-ibig ko para sa kanya. He loves Catriona more than anything in this world. Masigit pa sa pamilya niya na puro nalang kapakanan ng estado nila sa lipunan ang iniisip. Kay Catriona niya lang naramdaman na ng ganitong klase ng pagmamahal. Yung totoo at malalim. Kahit na kay Madeline, hindi niya naranasan. Pero hindi lahat ng pag-ibig anak dapat ipaglaban. Then maybe you never really knew what real love felt like. Sagot ni Tristan. Mahina ang boses pero matatag ang loob. Parang nagulat ang daddy niya sa kanyang tinuran. Tumindig siya ng tuwid. Paninindigan kung gusto ko. Susunod ko kayo sa lahat. Pero this time I won't let you and mom control my life. Anong ibig mo sabihin? I'm saying no. Hindi ko papakasalan si Madeline para lang magmukhang buo ang pamilya. Napabuntong hininga si Dante at napakamot sa sentido. Hindi ito tungkol sa itsura ng pamilya. Responsibilidad ito. Karapatan ni Mariska na magkaroon ng maayos na tahanan. Napailing si Tristan. Hindi maganda para sa batang mamuhay kasamang magulang na walang pagmamahal sa isa't isa. I won't build a family based on lies. Lumabas sa library si Tristan at iniwan sa loob ang dismayadong ama. Wala naman silang masyadong alam tungkol sa mga nangyayari sa buhay nila. At may mga bagay na kailangan niyang manatiling lihim para wala nang masaktan. Minsan na siyang niloko ni Madeline at ayaw na niyang maulit ang lahat ng sakit na nararanasan niya noon. Pagkalabas ni Tristan sa mansyon, natigilan siya na makasalubong ang kapatid. Lalagpasan na sana niya ito. Oh, look who's here, pang-aasar na sabi ni Darius. Bakit? Wala na ba akong karapatang umuwi sa bahay na ito? Mahinang tumawa si Darius. Easy ka lang bro. Masyado kang high blood. Aniya, pilit na pinapakalma ang kapatid. Uwi ka na ba? Yes, I'm going home. Malamig na sagot ni Tristan. Wag muna, kwentuhan muna tayo. Let's drink a little. Ang tagal na rin simula nung huli nating ginawa yun. Napabuntong hininga si Tristan. Hindi alam kung tatanggapin ang paanyaya ni Darius. 3 araw na sina Catriona at Celestine sa Taiwan. Ngayong gabi na isasagawa ang operasyon ni Celestine. Sobrang kinakabahan si Catriona para sa kaligtasan ng kapatid. Pero nilalakasan niyang kanyang loob para kay Celestine at sa kanyang anak. Ate, nahihirapang tawag ni Celestine sa kanya. Napabaling ang tingin ni Catriona sa kapatid. Oh, bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na. Tanong niya tinawakan sa kamay si Celestine. Pilitong ngumiti sa kanya. Hindi po ako makatulog, tugon ni Celestine. Salamat ate, kahit wala na si mama, nandyan ka para itaguyod ako. Alam ko na nahihirapan ka na at pagod ka na. Hindi mo ko sinusukuan. Tumulo ang luha nito sa mga mata. Pinunasan naman agad yun ni Catriona at payak ng initian ng kapatid. Pinilit niyang tinapangan ang anyo para magkaroon ng lakas ng loob sa Celestine na lumaban. Ano man po ang mangyari, mahal na mahal po kita, Ate Catriona. Nagkagulo sa labas ng mansyon. Sinuntok ni Tristan sa mukha si Darius. Dumudugo ang ilong na nakababatang kapatid habang tinatayo ito ng kanilang ama. Bawiin mo sinabi mo, Darius! Bulyaw ni Tristan habang dinuduro ang kapatid. Nanilisik ang kanyang mga mata at nangangalit ang bagang. Pinunasan ni Darius ang dugo sa gilid ng labi niya. Alin sa sinabi kong babawiin ko? Galit na galit ka dahil sa sinabi ko? Hindi ko na babawiin ang mga nasabi ko na. Napatiimbagang si Tristan. Muli na naman siyang susugod sa kapatid pero nahawakan siya ng ama. Damn you! May kasalanan ka pa sa akin, Darius! 7 years ago, kayo ni Madeline, and now, inuulit mo na naman! Napamaang si Dante sa narinig kay Tristan. Nagpapalit-palit ang tingin niya sa dalawang anak. What are you saying, Tristan? Untag niya. May pagtataka sa kanyang muka. Papalit na rin sa kanila sina Lumina at ang mag-inang sina Madeline at Mariska. What's happening here? Tanong din ni Lumina. Napabaling ang tingin niya sa asawa. Dante, bakit may hinayaang magkasakitan ang mga anak mo? Ayaw nilang makinig. Hayaan mo sila magpatayong dalawa. Dahil lamang sa isang babae. Lumapit si Madeline kay Tristan at hinawakan ito sa braso. Iniwas naman ng binatang kamay sa dalag at masamang tinapunan to ng tingin.
Don't you dare to touch me. Madiing sabi ng binata. Napatras si Madeline sa gulat. Hinilang anak palapit sa kanya dahil sa takot. Papa! Sabi naman ni Mariska. Napabaling ang tingin ni Tristan sa bata. Galit na galit pa rin ang mga tingin niya. Can anyone tell me what is happening? Ano itong sinasabi ng daddy niyo na pinag-aawayan niyo magkapatid? Ulit na tanong ni Lumina. Marahas na napabuntong hininga si Dante. Darius admitted to Tristan na may relasyon sila ni Catriona. Siya nang sumagot sa tanong ng asawa. Napangisi si Lumina. Si Tristan, ang babaeng mahal na mahal mo at pinagtatanggol mo sa amin, niloloko ka lang pala. Madiing sabi niya. No, that's not true. Sabi ni Tristan habang umiiling. Hindi siya makapaniwalang lolokohin siya ni Catriona. Sinenya sa ni Madeline ng isang katulong para kunin si Mariska. Anak, sa kwarto ka muna. Utos niya. Lumapit ang katulong sa mag-ina. Hinawakan ng kamay ng bata at marahang inaka ito papasok sa loob ng mansyon. Malungkot na mga mata ni Mariska nang lumingon siya sa kanyang ina. Bago tuluyang pumasok sa loob. Nabubulagan ka na talaga ng pagmamahal mo sa babaeng yon. Ano bang pinakain sa'yo noon? Kaya ganyan ka na lang kahumaling sa kanya. Ani pa ni Lumina na nakataas ang isang kilay. Hindi magagawa ni Catriona ng mga sinasabi niyo. Mahal na mahal niya ako. Pagtatanggol pa niya sa asawa. Open your eyes, Tristan. Huwag ka masyadong hibang sa babaeng bayaran na yon. Noon pa man ayaw ko na sa kanya. Ano nga asahan mo sa ganong klaseng babae? Isa siyang babaeng mababa ang lipad at nagbebenta ng katawan para may pagkain silang magkapatid. Panghahamak pa ni Lumina kay Catriona. Napakuyom ng kanyang kamao si Tristan. Stop it, Mom. Ayoko nang marinig ang masasakit na salita niyo para sa babaeng mahal ko. Wala siya dito para ipagtanggol ang sarili niya. Tumaas ang sulok ng labi ni Lumina. Masakit bang marinig ang katotohanan tungkol kay Catriona? Gusto mo pa ba ng pruweba para tuluyang madurog yung puso mo? Binalingan niyang bunsong anak. Darius, show your older brother what you've got. Nang matauhan na siya sa pagkahibang niya. Lumina, sigaw ni Dante at napatingin silang lahat kay Darius. Don't interfere, Dante. Gusto ko lang magising itong anak natin. Hindi ko maintindihan kung bakit mahal na mahal niyang babaeng yon. Natahimik si Tristan at hinihintay ang pasabog na sinasabi ng ina. Muling lumapit si Madeline sa binata. Tristan, nautal niyang mahinang tawag. Napalingon si Tristan kay Madeline. I said, don't come near me. Isa ka pa. Lahat kayo sinasaktan niyo lang ako. Singhal niya sa dalaga. Natigilan si Madeline. Maya-maya ay umiyak na siya. Dahil sa kahihiyan ay tinakpan na lang ang muka. Darius, ipakita mo pruweba sa kapatid mo. Ayaw niyang maniwala sa sinasabi ko kung ganon, kawalang hiya ang babae niya. Utos ni Lumina sa bunsong anak. Kinuha ni Darius ang kanyang phone sa bulsa ng pants niya at may hinanap sa gallery. Nang makitang hinahanap ay ngiting-ngiti na lumapit sa nakakatandang kapatid. May ipinakita siyang picture kay Tristan, maging sa daddy niya at kay Madeline. Nanlamig ang palad ni Tristan, tumigil sa paghinga ang dibdib niya sa nakita. Napatras siya ng dahan-dahan habang hindi maialis ang tingin sa kapatid niya na nasa harapan niya. Hindi pwede. Hindi yan totoo, bulong niya sa sarili. Naniniwala ka na, Tristan? Ngayon mo sabihin gusto mong magpakasal sa babaeng yon. Asik ni Lumina sa anak. Napatulala na lang si Tristan habang walang reaksyon ng kanyang muka. Niloko rin siya ng asawa niya. Paano nagawa ni Catriona ang gawin siyang tanga? Isa-isang ibinabato ni Tristan ng bote ng alak na wala ng laman. Kasama niya si Jack sa bar. Nagpapakalunod siya sa alak. Nagdiriwang dahil sa kanyang pagkabigo. Mahal na mahal ko siya. Bakit niya ako niloko? Akala ko iba siya kay Madeline. Pareho lang pala silang manloloko. Ang nasambit niya habang nanginginig sa galit. Nakaupo si Jax, medyo may kalayuan kay Tristan. Hinahayaan niyang kaibigang ilabas ang lahat ng hinanakit sa dibdib. Muling kumuha siya ng beer. Binuksan at tinungga. Inubos ang laman sa isang inuman. Saka malakas na ibinato. Fuck! Mga hayop sila! Napayuko ng ulo si Tristan. Yumuyugyug ang kanyang balikat. Napahinga ng malalim si Jax. Tumayo na siya at nilapitan ng kaibigan. Nang makalapit siya ay malakas na tinapik sa balikat si Tristan. Umiiyak ka na dyan, sabi ni Jax na umupo sa upuang katabi ng kaibigan. Pinunasan ni Tristan ang mga luha niya. Muli na namang kumuha ng beer at binuksan sa katinungga. What's wrong with me? Sabihin mo nga sa akin, Jax. May mali ba ako kaya palagi na lang nila ako sinasaktan? Mga tanong ni Tristan
habang itinuturo ang sarili.